si Jerome. Naging mabuting kaibigan naman ako sa kanya. Bakit si Marilyn pa rin ang gusto niya? Huwag mo na ipagpilitin yung sarili mo kay Marilyn. Nakita mo na nga kasama yung hari, di ka? Ngayon pa ba ako susukong alam kung ako pa rin ang mahal ni Marilyn? Mahal pa rin kita, Jerome! May nararamdaman ka ba para kay Jerome? Matagal nang tapos. Marilyn, gusto kita noon pa. Wala talaga akong pag-asa. Diretsuhin mo ako. Hanggang sumuko sa akin. Dapat nga itigil mo na yung paninigaw mo sa akin. Dahil sinasagot na kita. Pangako ko magiging masaya sa piling ko. At gagawin ko lahat para mahalin mo ako ng higit pa kay Jerome. Mahal kita, Marilyn. At kaya kong patunayan sa'yo yun, kahit paulit-ulit. Nandito ka na naman? Pwede ba sa susunod huwag mag-i-istorbo yung girlfriend ko? Girlfriend? Girlfriend mo si Marilyn? Oo. Kaya umalis ka na, huwag ka nang babalik. Sino yan? JC, saan si Jerome? Ma'am, nag-day off. Chef, Oh. dapat di mo muna pinayagan. Ihahayaan mo na namang magsayang ng oras yun kay Marilyn, eh. Ay, hayaan mo na. Kung gusto niyang suyuin si Marilyn, hayaan mo. Ganun talaga pag one true love. Love. Ang problema mo? Problema ko? Ang problema ko, si Jerome. Dahil pinuntahan niya na naman si Marilyn. Darlene, okay lang may problema tayo, ha? Ay, wag laang tayo mang babasag din, ha? Tsaka ano, no? Ayusin mo lang yung trabaho mo. Kung ayaw mo magtrabaho, mag-resign ka na lang. You know what? That's a very good idea. I quit. Oy, Darlene! Darlene? Ano ba yung bisita natin taga-Tugi ka raw? Opo, madam. Mukhang napapadalas na ang pagpunta rito ni Harry, ha? Baka naman boyfriend ni Marilyn yan, ha? O ano naman ngayon? Pina-background check ko na yung hari na yan. Okay naman ang pinanggalingan na pamilya. Si Harry, nagtapos sa isang premiadong universidad. Edukado. Wala nga lang masyadong pera. Hindi sila masyadong mayaman, eh. Pero may trabaho. Konti nga lang yung kita. Malit lang. Mama naman, ipina-background check niyo ho si Harry? Natural. Alangan naman pabayaan ko ang apo ko na sumasama sa mga taong hindi ko kakilala. Basta para sa akin, masyado pang bata si Marilyn para magka-boyfriend. Sa akin din naman. Kaya lang ang feeling ko, kung pakikialaman ko ang love life niya na naman, baka tuluyan ng magalit sa akin, sabihin kontrabida ko. Kaya siguro dapat ikaw ang mangialam dahil you are the mother and that is your job. Ziggy, baka naman pwedeng ikaw na kumausap sa anak mo. Excuse me. Let's take this call. Phone call? Again? Di kaya may chicks na naman? Yun ang bantayan mo. Dito ako. Tsaka ito. Yung taga-Tugi ka raw. Yan yung anak ni Congressman. Dad? Hi. Ayaw kitang guluhin pero may problema kasi ako, eh. Baka pwede mo naman akong pahiramin ng pera. Princess, all you have to do is ask. Gusto mo, let's meet up later for lunch. Tell me all your problems. Okay? Okay. Thanks, Dad. See you. Bye. Ifugao. I think. Sino yung tumawag? Yeah, he's from Ifugao. Nothing important. Ano ka ba? Ba't ka bumili ng bulaklak? Sayang lang yung pera mo. Gusto ko lang malaman ng Marilyn na isa ka sa mga pinakamagandang babaeng nakilala ko sa panlabas at panloob na niya.
Kaya ako binibigay sa iyo yan. Para hindi mo makalimutan yan. Salamat. Marilyn, gusto mo bilang kita ng bulaklak? Hindi. Huwag na. Marilyn, okay ka lang ba? Kasi kayo nakapatahimik simula nung... Okay lang ako. Okay lang ako, Harry. Mabuti pa umalis na tayo kasi baka hinahanap na tayo ni Lola. Sir, order daw po sa table number 7. Pakibilisan lang daw po, sabi ng customer. Hoy! Sabihin mo kung gusto niya nang mabilis, edi sa fast food siya pumunta. Madaming nauna sa kanya kaya maghintay siya. Sige po. Busted. Sinagot ni Marilyn si Harry. Ayun. Kaya, ang buti na yan. Hanggang matapos ng paghihirap ng sa Jerome, baka naman talagang hindi sila para sa isa't isa eh. Kawawa naman yung gulay. Katas na. Ako na dyan. Ako na! Hindi, ikaw na! Ziggy, aalis ka? Oo. May mimit lang akong kaibigan. Sino kaibigan? Hindi mo kilala. Ka-golf ko. Sige, mauna na ako. Jello, ang daming kotse ko. Si Marilyn ba yun? Posible. Teka. Si Harry yun na. Diyos ko, si Marilyn na nga ba yan? Mapasok na. Marilyn? Marilyn! Excuse me. Yes? Madam. Si Marilyn na ba yan? Yung bagong Marilyn? And who are you? I think I know you na. Right. Ikaw yung anino ni Perlita? Yes? What do you want? Hindi, best friend po ako ni Perlita. Si Marilyn ho ba yun? Kasi gusto kong makausap. Kahit sandali lang po. I'm sorry. It is not possible. Kasi ako ho nag-alaga niyan. Malit pa lang niya. That was before. Oo. Ngayon kasi ayaw na ni Marilyn na makakita o makakilala ng mga bagay na magpapabalik sa mundo niya dati. Yung mga... Marumi? At saka yung... Pulubi? Walang makain, gutom. At saka yung mukha na... Maganda? Pangit. Sakit mo magsalita, ha? Medyo hindi ka talaga maganda. Sorry. Excuse me? Oh, it's raining again. Marilyn! Raining again. Dumating ka kasi. Lola, sino po yung kausap niya sa labas? Hindi ko kasi masyadong nakita, nakatalikod eh. Some beggar. Nagtataka nga ako sa mall na ito, nagkalat ang mga pulubi. Nanlilimos. Oh, why don't you go shopping? Ang dami ko nang na-shopping. Mamaya po. Ngayon na. Namiss kita. Yeah, totoo. I missed you too, Dad. It's good to know that everything is okay with you. Sinasabi ko na nga ba, nang bababae ka na naman, ikaw manandi ka? Ha? Ha? Ano ba? Mommy! Darlene? Mars! Grabe! Ang ganda pala talaga ni Marilyn, ano? Grabe! Pero iba na siya. Kaloka, iba na.
Paano mo naman nasabi yon? Hindi ako pinansin. Baka naman di ka lang narinig. Ay, naku, hindi rin. Kasi pagkatapos nun, lumapit sa akin yung Madam Charito na yun at sinabi niya, pinapasabi daw ni Marilyn na wag ko na daw siyang gugulin kahit kailan. Oh! Oh! Paloka! Parang hindi naman sasabihin ni Marilyn yun eh. Ano parang hindi sasabihin? Sinabi na nga, di ba? Ano to, in denial, Mars? In denial tayo? Nako, yung si Marilyn, kung ano yung ikinaganda niya, siya namang pinangit ng ugali. Tanggapin natin, hindi na yan yung Marilyn na pinalaki at minahal natin. May gusto ka bang puntahan? Ha? Oh, malungkot ka na naman. Sino bang iniisip mo? Baka naman namimiss mo na si... Hindi, si Inay. Si Inay yung iniisip ko. Kasi dito kami madalas pumasyal noon ni Inay. Tapos, doon sa may food court, doon kami palaging kumakain. Tapos nanonood kami ng sine, ikot lang dito. Tapos, kapag wala kaming pera, nakita mo yung mga bench na yan, inuupuan namin yan. Tapos, papanoorin lang namin lahat ng taong dumadaan sa harapan. Namimiss mo siya? Hindi ko naman may iwasan yun eh. Mahirap kalimutan yung 18 taon na pagsasama namin dalawa ni Inay. Eh di dalawin mo siya. Sigurado ako hindi ka matitiis nun. Hindi ko naman alam kung gusto niya pang dumalaw ako sa kanya. Marilyn, anak ka ni Aling Perlita. Noon yun. Kasama na niya ngayon si Darlene. Yun yung tunay niyang anak. Diba, sabi nga nila, that blood is thicker than water. O sinasabi mo sa akin ngayon na mas mahal mo si Ma'am Giselle kaysa kay Aling Perlita. Marilyn, mahal ka ni Aling Perlita. Sigurado ako, hindi na babago yun dahil nalaman niya na hindi kanya tunay na anak. Huwag mong pigilin yung sarili mo kung talagang namimiss mo siya, dalawin mo. Yan ang napala mo kasi masyado kang suspictyosa. Kasalanan ko pa? Ang tanong kasi dito, bakit nakikipagkita ka kay Darlene at palihim pa sa akin? Bakit hindi? Anak ko pa rin. Hindi mo siya anak? Alam mo kaya anak natin, hindi mapalapit sa ating dalawa. Kasi ikaw, ang tinuturing mong anak, si Darlene. Magaling. Ziggy. Sinasabi ko na nga ba? At hanggang ngayon, binibigyan mo pa rin ng pera si Darlene. Ma, hindi ka naman pwedeng pabayaan si Darlene ng ganon. Hindi siya sanay sa ganung buhay. Aba, edi dapat masanay siya. Dahil talaga namang mahirap siya. Hindi pa ba sapat yung 18 taon na nagpasasa siya ng kayamanan ko? Pero ma... Tigil mo ang pagbibigay ng pera kay Darlene. Kung hindi, ang mana mo ang titigil. Ayusin mo yan. Jerome? Jerome? Ano ba? Kukunin lang ako sa locker ko, tapos aalis na rin ako. Darlene? Darlene, sorry. Sorry kung palagi kita nasasaktan. Sorry talaga. Darlene, pasensya ka na kasi ngayon. Nararamdaman ko na kung anong nararamdaman mo. Ano ba sinasabi mo? Si Marilyn. Darlene, may boyfriend na si Marilyn. Nakakatawa tayong tatlo, no? Ikaw, mahal mo si Marilyn. Pero iba na yung mahal niya. Samantalang ako, mahal kita, pero siya naman yung mahal mo.
Pareho lang tayo, Jerome eh. Hindi tayo mahal ng mga mahal natin. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Sasamahan na kita dito. Dadamayan kita. Okay? Tessie, Madam. gusto ko ng wine. Yes, madam. Marlo, Merlo po. dry. Dry po. Mama, tingin ko mas makakabuti kung bumalik na tayo ng Maynila. Mas okay pa tayo, nandun tayo eh. Mas masaya tayo. Walang gulo, walang komplikasyon. Wala naman kasi dapat komplikasyon kung hindi ka nag-baby switching. Mama naman, mag-sorry na naman ho ako sa lahat ng mga taong nasaktan ko eh. Kailangan niyo ho bang ipaulit-ulit sa akin yung kasalanang nagawa ko? Eh kasi, paulit-ulit na dumarating yung multo ng kasalanan mo. Kaya yung komplikasyon, paulit-ulit lang din. Mama, please naman. Anong please? Itigil mo na yan, please. Ang inaalala ko si Darlene. Kasi mahal na mahal ni Ziggy yung batang yun eh. Mas mahal pa nga ni Ziggy yun kaysa kay Marilyn. Kaysa sa tunay naming anak. Ako may kasalanan? Let me take care of Darlene. Eh si Perlita, makakasiguro ka ba na hindi niya kukunin sa atin si Marilyn? Sige na, pumasok ka na. Sigurado ako, miss na miss ka na nila. Sige na. Marilyn? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang dalawin si Inay. Nanay ko, Marilyn! Lahat na lang ng akin gusto mong gawin sa'yo na rin? Kinuha mo na ngayon dati kong buhay, di ba? Si Lola, si Mommy, si Daddy, pati si Jerome. Tapos ngayon, pati yung sarili kong nanay, gusto mo sa'yo na rin? Aba, sumasobra ka na! Darlene, pwede ba? Gumising ka nga. Unang-una, wala akong inaagaw sa'yo at wala akong inagaw sa'yo. Yung buhay na tinatamasa mo noon, akin talaga yun eh. At kung sa tingin mo ngayon, inaagaw ko sa'yo si Nanay Perlita at si Jerome, baka ikaw na yung may diferensya. Baka kasi masyadong masama ang ugali mo kaya sa akin sila gustong sumama. Gumanda ka lang. Akala mo kung sino ka, ha? Marian! Tama na yan! Tama na yan! Akala mo kung sino ka? Tama na yan! Ang yapag-yapag mo! Ikaw! Peke ka naman! Ikaw mo ng anak! Peke ka naman! Ay, tama na yan! Tama na yan! Ano nangyari? Marilyn! Darlene, okay ka lang ba, anak? Okay lang ako, Nay. Tama nga si Darlene. Nagbago ka na. Gumanda nga ang mukha mo. Sumama naman ang ugali mo. Halika na, Marilyn. Nay, hindi po. Anong hindi? Nakita ko kung anong ginawa mo. Nay, siya naman kasi yung nagsimula eh. Sinungaling? Nakita mo naman. Tama na! sinungaling siya. Tama na! Mabuti pa umalis ka na para wala nang gulo. Sige na. Halika na, Marilyn. Sige na, Marilyn. Ano ba talaga nangyari? Anong ginawa mo? Sabihin ako, sisisihin mo.
Nakita mo na ako anong ginawa niya sa akin, di ba? Siya na naman. Siya na naman kakampihan mo. Siya na lang parate. Darlene. Harry, wala na talaga akong babalikan kina Inay. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Siya mismo yung nagpalaya sa akin. Hindi rin niya nakita yung totoong nangyari. Yun nga eh. Pero si Darlene agad yung kinampihan niya. Di man lang niya ako hinintay na magpaliwanag. Higit kanino man siya yung nakakakilala sa akin. Siya yung nagpalaki sa akin, dapat alam niya na hindi ko yun gagawin nang walang dahilan. Tama na, Marilyn. Sabagay, bakit nga naman ako kakampihin na Inay? Hindi naman ako yung tunay niyang anak. Si Darlene, siya yung tunay niyang anak. Siya na yung mahal niya. Hindi pa rin ako makapaniwalang ginawa ni Marilyn kay Darlene yun. So, ano? Maniwala ka na, nag-iba na yung ugali ng anak mong yun. Ang hirap naman tanggapin na basta na lang niya kinalimutan lahat ng pangaral ko sa kanya at mga tinuro ko sa kanya, Mars. Eh kasi nga gumanda. Ayun, gumanda, pumangit yung ugali. Pero, nakatira sa mga kabunel. Eh di syempre, nahawa dun sa masamang ugali nila. Nangako sa akin si Giselle na aalagaan niya si Marilyn. Pero anong ginawa niya? Binago niya ang anak ko. Lalabas kaya yun, Mars? Ay nako, subukan niyang hindi lumabas at ako mismo susugod sa kanya sa loob. Oo, chill. Chill tayo ngayon, di ba? Chill lang. Oo. Perlita? Oh, ba't ka nandito? May kailangan ka ba? Anong ginawa mo kay Marilyn? Nakita mo na yung bago niyang mukha. Ganda niya, no? Nangako ka sa akin. Aalagaan mo siya. Pumayag akong ibigay sa'yo si Marilyn dahil umasa akong palalakihin niyo siya ng maayos. Pero anong ginawa mo? Binago mo itsura niya. Pati ugali, binago mo. Teka nga, sandali. Ano binago yung ugali? Nalaloka ka na ba? Tsaka, galit ka? Nagumanda si Marilyn? Sus ko naman, Perlita. Ano naman ang gusto mo? Habang buhay, ganyan na lang ang mukha niya, parang mukha mo. Oh. Pinaganda nga niyong itsura niya. Pinapangit niyo naman ang ugali. Ginaya niyo sa mga ugali niyo. Ang kapal din naman ang mukha mo, no? Para pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit? Totoo naman, di ba, Rodora? Magkaibigan tayo noon. Pero simula nang pinabago mo yung itsura mo, nag-iba ang ugali mo. Unti-unti kang nilamon ng maganda mong peke na mukha. Wow! Andun ka pa rin? Move on ka naman ng konti. Alam mo, inggit lang yan eh. Alam mo kung bakit? Inggit yan kasi ako, napaganda ko yung mukha ko. Eh ikaw, yun na yun. At mamamatay ka ng ganyan ang mukha mo. Ah, ganon? Oh. Kaya yung mukha mo pinagmamalaki! Hala! Yan mo! Galing ko kaya yung mukha mo sa akin! Kalma lang ka lang! Nagsisimba ka? Nagtataka nga ako eh. Nakapasok ka ng simbahan nang hindi ka umusok. Maganda ka pero ang kalooban mo bulok. Eh, sino bang mga demonyong nagpalaki sa akin? Darlene, tama na! Sana sumama kayo. At nakita niyo si Darlene. Ang yabang, maganda nga siya, dukha pa rin. Hindi katulad ni Marilyn. Ang ganda na, mayaman pa. Hello! Ewan ko ba, Mars? Nandilim yung paningin ko eh. Di ko naman maintindihan kasi, Mars, bakit kailangan nilang baguhin si Marilyn at igaya sa mga katulad nila? Si Marilyn na naman. Harry, ikaw ang boyfriend ko ngayon. At nangako ako sa'yo na mamahalin kita. Ito magiging masaya.
kung alam kong iba yung mahal mo. Kaya pinapalaya na kita. Diyos ko, pinapaubaya ko pa sa inyo lahat. Ngayon niyo po ako ng sign kung ano ang dapat kong gawin. Marilyn,